Shalom, shalom! Aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid na si Roland, na muli ay binibigyan pagkakataon ng ating rabay na makapangaral ng kanyang salita. Alam po ninyo, natutuwa ako na tayo po ay natututo sa aral na binibigyan ng rabay. At natutuwa ako na tayo po ay pursigido na matuto. At sana yung pagtitiwala natin sa ating Amang Yahweh at sa ating Rabbi Yeshua ay lalong nadadagdagan araw-araw. Kaya kung kayo po'y nakahanda na, ang lagi po nating sinasabi kapag ganitong may aral, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Hallelujah. Now, alam po ninyo, lagi nating naririnig yung kwento na merong isang babae na ating kilala na masasabi natin na siya ay paaring nabuhay sa kahirapan. At sa kahirapan po niya, siya po ay nagkaroon ng hanap buhay na masasabi natin na hindi nakakarangal. O kung minsan sinasabi natin na kasalanan sa lipunan. Pero siguro nung panahon niya, ito lang yung alam niyang trabaho. Sometimes tayo, kasi nagbibigay tayo ng hatol kung ano lang yung nakikita natin. Hindi natin naunawaan kung bakit ginagawa ng isang tao ang dapat niyang gawin. At tayo yung naghahatol para bang alam natin yung buong kwento. Pero ang kwento po ng babaeng ito, dumating yung punto na gusto na niyang, ayon sa kwento na nabasa ko, nakita ko, gusto na niyang magpakamatay. Dahil sa kahihiyan, probably. Dahil sa kanyang gawain, siya po ay maaaring, ayon sa kwentong nabasa ko, ay nakita ko, ay siya ay itinakwil na ng kanyang mga mahal sa buhay. Dahil nga, hindi karapat-dapat yung kanyang gawain. Dumating yung punto na gusto niya magpakamatay. Pero at that moment, doon po dumating yung sinasabi nating pagpapala ng ating Ama. Nakita po niya ang rabay at that moment, nung panahon niya. At nang makita siya ng rabay, naramdaman po niya yung masasabi nating pagmamahal. At dahil po dito, nakita ng rabay yung kanyang puso. At pinatawad po lahat ng kanyang mga gawang mali. Pinatawad po ang lahat ng kanyang mga gawang kasalanan. At bago po siya umalis, ay sinabihan po siya ng rabay na siya ay humayo ng payapa at huwag nang magkasala pa muli. So magmula po nang maramdaman niya ang pagmamahal sa rabay, nagbago po ang kanyang buhay. Nagkaroon po siya ng pag-asa. Nagkaroon po siya ng direksyon. At yung kagustuhan niya na ipagpatuloy ang kanyang buhay, hindi para sa kanyang sarili, kundi kung paano niya pagsisilbihan ng rabay na nagligtas sa kanya. At nung dumating yung punto, para patunayan niya sa rabay kung gaano yung pagmamahal at pagpapahalaga na maibibigay niya sa rabay. Naalala niya yung kanyang mahal na pag-aari. Yung kanyang itinabi na para sa kanyang sarili, probably. Yung sinasabi nating alabaster box. At alam natin ang kwento na kapag narinig natin yung alabaster box, masasabi natin na ito'y kwento ng babae na inipon niya ang laman ng alabaster box na yon, na maaaring ito yung masasabi nating retirement plan niya para sa kanyang sarili. Dahil ayon sa kwento, ito ay nagkakahalaga ng 1 taong sahod. Ito yung pag-aari niyang pinakamahal para sa kanyang sarili. Pero nung dumating po yung pagkakataon, hindi po siya nag-atubili na basagin yung kanyang alabaster box at ibuhos sa rabay ang buong laman ng alabaster box. At ito'y ginawa niya hindi para magkaroon ng kapurihan sa kanyang sarili, kundi para patunayan niya kung gaano niya pinahahalagahan ang pagliligtas ng rabay sa kanya. At may pakita niya sa rabay kung gaano niya minahal ang rabay sa kanyang panahon. Alam niyo,
Ayon sa kwento, wala kayong maririnig na sinabi ng babaeng ito bago po niya ibinuhos yung alabaster box sa ulo ng rabbi. Alam niyo, madaling sabihin na tayo pinananampalataya. Ano po? Madaling sabihin na tayo ay gagawan ng mga paglilingkod sa ating rabbi. Pero hanggang saan yung pwede nating gawing pagpapahalaga sa rabbi? Madaling mangako, madaling magsalita. Pero alam niyo, dito sa Amerika, sinasabi natin na madaling sabihin pero parang napakahirap gawin. Totoo po yun. Dahil ang kwento po natin ay may kinalaman doon sa kwento ng babae na yung kanyang alabaster box na inipon ang laman, yun ang pinakatangi niyang pag-aari. Yun ang pinakakayamanan niya. Pero hindi po siya nang hinayang nang ito po'y kanyang ibuhos ng buo sa ating rabbi. Ano po? Lahat, wala siyang itinira. Kaya ang katanungan po ng ating rabbi sa tema po niya lang aral ngayon ano ang iyong alabaster box? May alabaster box. Ibibigay mo ba ang iyong alabaster box? Ano ang katumbas ng iyong alabaster box? So makikita po natin yung kagustuhan ng rabbi na maunawaan kung ano yung nasa puso natin na ating pinaka-alabaster box sa ating panahon. At yung alabaster box na yun, na siyang pinaka-iingatan natin sa buhay na ito. Ano po? Kaya ba nating ibigay sa rabbi pag dumating yung punto na tayo po kanyang na-require? Po. Now, dito po sa aklat ng Mateo chapter 6, verse 21, ganito po yung nasusulat. Ano po? May alabaster box. Yan po yung pamagat. Siguro mas magandang pamagat niya yung sasabihin natin, may alabaster box. Dahil tayo tinatanong ng rabbi kung ano yung ating alabaster box. At the end of the day, may bibigay ba natin sa rabbi ng buo yung ating pinakaiingatan? Hanggang kailan o hanggang saan yung ating makakaya sa ating pananampalataya? Dito po sa aklat ng Mateo chapter 6 verse 21 ay ganito pong sinasabi. 6:21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman naroon ang iyong puso. Wow. Now dito pa lang tinumbok na ng rabbi kung ano yung ating magiging alabaster box. Sabi niya, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman naroon ang iyong puso. Kung nasaan daw po yung ating pinaka-alabaster box, ando doon din yung ating puso. Kung ano daw yung ating pinahahalagahan, yung pinaka-importanting pag-aari natin, ano po? Yung pinakamamahal natin, yung pinaka-iingat-ingatan natin, yung pinakatago-tago natin, andun din daw yung ating puso. Hindi raw maiihiwalay ang ating puso doon sa pinakakayamanan natin. Alam nyo, may kakilala tayo na nagmahal sa rabbi. Kasama ng rabbi ng kanyang panahon. Sa pangangaral, kasama siya ng rabbi. Sa pagkain, sa pagtulog, kasama siya ng rabbi. Siya pa ang nagsabi na pag kailangan dumating ang panahon, sabi niya na ako'y mamamatay para sa iyo, sabi niya, ako'y mamamatay para sa iyo. So kung saan ka pupunta, sabi niya, pupunta rin ako. Ganun kita kamahal, rabbi, sabi niya. At kung mamamatay ako, ito'y dahil para sa iyo. Ano po? In prison, sabi niya, maski sa kulungan, sabi niya, sasamahan kita. Maski anong hirap, sasamahan kita. Pero alam natin na yung lalaking itong nagsabing ito, nung dumating yung punto para patunayan kung gaano niya, ano po, pinaglilingkuran ang rabbi. Nung dumating ang panahon para mapatunayan niya kung gaano niya itinangi ang rabbi, ano po, ipinagkanulo po niya ang rabbi at ikinait, idininay
itinakwil ang rabbi for 3 times. Now, kilala po natin kung sino to. Ano po? Siya po si Pedro, ayon sa kwento. Madaling sabihin na gustong mamatay ni Pedro. Madaling sabihin na gustong sumama ni Pedro sa kulungan. Pero nung dumating ang punto, napatunayan niya sa rabbi kung gaano niya pinahahalagahan ang pagpapahalaga na ginawa ng rabbi sa kanya dahil pinili siya bilang Pangulong Apostol. Pinili siya mula sa pagiging mangingisda. Pinili siya mula sa mahirap na pamilya. At siya'y pinili ng rabbi na maging Pangulong Apostol sa kanyang panahon. Pero siya ipinagkanulo ng 3 ulit. Now, gaano natin pinahahalagahan ang ating sinasabi nating alabaster box? Alam niyo po kung anong alabaster box ni Pedro noong kanyang panahon? Noong kanyang buhay. Natatakot siya na mamatay. Ipinagkait niya yung kanyang alabaster box sa rabbi. So, sa atin kaya, ano naman kaya yung ating alabaster box na pwede nating ipagkait sa rabbi o pwede nating ibigay sa rabbi sa tamang panahon? Po. So, makikita po natin na nakikita ng rabbi kung ano yung ating mga puso. Mas madaling magsalita, pero napakahirap patunayan ang sinasabi ng ating mga bibig. Dahil hindi natin alam kung yung mga salita natin, hanggang salita lang. Walang pupuntahan. Ano po? Baka walang pupuntahan yung ating mga salita. Dahil tayo ang magpapatotoo sa ating sarili. Now, sabi niya dito sa aklat ng Deuteronomio, chapter 6, verse 5, ganito ang nasusulat. Deuteronomy chapter 6 verse 5. Natutuwa ako na gamitin itong bagong Biblia. Napakaliwanag na basahin, hindi ako maduduling sa bago nating Biblia dahil malalaki yung mga letra. Sigurado walang reklamo yung mga matatanda sa kanilang pagbabasa balang araw. Deuteronomio chapter 6 verse 5 ay ganito ang masasabi. At iyong iibigin si Yahweh mong Elohim ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Now, sabi po niya kanina sa Mateo, kung nasaan ang iyong kayamanan, ando doon yung iyong puso. Now, sinasabi dito sa Deuteronomio na iibigin daw natin si Amang Yahweh na siyang lumikha natin ng buong puso, buong kaluluwa, at ng buong lakas. Therefore, tayo na nananampalataya, ang ating kayamanan dapat, kung susundan natin ang kautusan, sino? Si Amang Yahweh. Si Amang Yahweh dapat yung ating kayamanan. Ibig sabihin, sa lahat ng mga gawa ng ating mga kamay, sa lahat ng mga salita ng ating mga bibig, at sa lahat, ng nasa ating kaisipan, ay para kanino lang sana? Ay para kay Amang Yahweh. Pero sino sa atin ang nakasunod na ng ganitong mga kautusan? Wala pa po yata, Wala pa. Dahil, maalala natin ang kwento, meron tayong kakilala. Siya isang pastol ng mga tupa. Pero nakita ng ama yung kanyang puso. At natuwa ang ama sa kanya. Kaya bagamat siya isang pastol, siya'y pinili ng ama na maging hari ng kanyang bayang Israel. Ang pastol pong ito na naging hari ay sinasabing siya ang may pusong Elohim. Pinili siya ng ama mula sa kanyang pagiging pastol. Mula sa kaliit-liitan ng kanyang kasambahayan, siya po yung ginawang hari. At nung siya po yung naging hari, nangako siya na pagsisilbihan niya si Amang Yahweh ng buong puso, buong lakas, at buong pag-iisip. Pero, nang siya po ay nasa katuktukan ng kanyang tagumpay bilang hari, nakalimutan po niya si Amang Yahweh.
dahil nilabag po niya ang isang kautusan ng Ama. At nakalimutan niya kung sino ang kanyang Elohim. Nakalimutan niya kung sino ang nagbigay sa kanya ng pagkahari. Dahil kinuha niyang asawa, ang asawa ng iba. Hindi po siya nakontento, ano? Ipinapatay pa niya yung asawa ng kinuha niyang asawang babae. Ano po? Madaling sabihin, ano? Pero parang napakahirap gawin. Alin ang pwede nating ibigay na pinaka-alabaster box natin sa ating Ama at Elohim? Dahil ang lalaking ito, kilala niyo siya. Ano? Siya si Haring David. Now, masasabi ba natin na mas madaling sabihin kaysa gawin? Yes. Nanghako si David na pagsisilbihan si Amang Yahweh, pero anong sabi ni Amang Yahweh na magkasala si David? Kung sinabi mo lang sana, na ganito pa lang gusto mo, sabi niya, sinabi mo lang, dinagdagan ko pa. Ibig sabihin, may 7 ng asawa si David. Dadagdagan ni Amang Yahweh kung gusto niyang dagdagan, wag lang siyang gumawa ng masama. Pero ang punto rito, ano yung naipakita ni David na pinaka-alabaster box niya na ibinigay niya kay Amang Yahweh? Ano po? Napakadaling sabihin, pero parang ang hirap gawin. Ano po? Mateo chapter 10, verse 37. Mateo chapter 10, verse 37. Ito pa, ang nasusulat. Mateo 10:37. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Now, meron tayong alam na kwento, ano? Siya ay mayaman sa kanyang lugar. Mayaman po siya dahil marami siyang pag-aari. Meron siyang magandang asawa. Marami siyang mga alipin na nagsisilbi sa kanya. Kumbaga, wala na siyang hahanapin pa sa buhay na ito. Bakit? Nakakain niya ang kanyang gusto, payapa siya, pero may kulang sa buhay niya. Wala po siyang anak. At nakita ng ama yung kagustuhan niya magkaanak. Bagamat hindi niya hiniling sa ama. Ano po? Nakita ng ama yung kanyang kagustuhan na siya magkaanak. Kaya ipinangako ng Elohim sa kanya na siya magkakaanak balang araw. Ang tagal po niyang hinintay yung anak niyang ito. Ano po? 25 years ang kanyang hinintay. At nang ipinanganak po yung anak na ipinangako sa kanya, natuwa po siya. Naghanda siya, ipinatawag ang lahat ng mga nasasakupan niya para maghanda at matuwa para sa kanya. At natuwa siya sa binigyan ng Elohim na pagpapala sa kanya. Pero dumating yung punto na hiniling ng Elohim na ibigay ang kanyang bugtong na anak para sa kanya. Now, sabi dito sa Mateo, sabi niya, ang sino mang nagmamahal sa kanyang anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Now, sino sa atin na may mga anak na lalaki o babae, ang gustong ibigay ito para patunayan kung gaano natin kamahal si Amang Yahweh? May tataas kaya natin ang ating mga kamay, sasabihin natin, ako ang magbibigay sa aking anak para sa iyo, Amang Yahweh. Madaling sabihin, ano? Parang napakahirap gawin. Ito yung pinaka-alabaster box niya. Sa lahat ng mga pag-aari niya, ito yung alabaster box niya. Ito yung pinakatangi niya. Ito yung kabuuan excuse me, ng kayamanan niya. Pero nang dumating ang punto na hiniling ito ni Amang Yahweh, alam po ninyo, hindi po siya nagdalawang isip. Ano po? Ginawa niya ang ipinapagawa ni Amang Yahweh sa kanya. At alam natin ang kwento. Nang gawin niya ito, at akma na po niyang gagawin, yung sinasabi nating paghahandog. Sinawata po siya ni Amang Yahweh, sinabi, ngayong alam ko na. Now I know, sabi ng ating Ama at Elohim, na hindi mo ipagkakaitan yung anak. At dahil dito, lalo siyang pinagpala. Siya ang tinawag
na ama ng mga bansa at siya ang naging ama ng ating pananampalataya. Kilala po natin siya, ano po? Siya po si Abraham. Now, ilan sa atin na ang pinaka-alabaster box natin ay ibibigay din natin kay Amang Yahweh bilang patunay na tapat ang ating paglilingkod. Ang pinaka-alabaster box ba natin yung ating mga asawa na siyang sinasabi nating kasama natin sa buhay? Ang ating mga anak na siyang nagbibigay sa atin ng kaligayahan sa buhay? Ang ating mga apo na nagbibigay sa atin ng ngiti sa labi? Ang ating mga hanap buhay na siyang nagpapakain sa atin, nagbibigay ng pagkain sa ating mga lamesa? Now, alin sa ating mga alabaster box na pinakakayamanan natin ang pwede nating ibigay kay Amang Yahweh? Meron tayong kilala. Ano po? Pinakamamahal niya ang kanyang asawa. Wala pa silang anak. Therefore, yung kanyang asawa, ang kanyang apple of the eye. Pero dumating ang punto na hiniling ng ama na kukunin niya ang kanyang asawa at siya hindi makapagluluksa. Now, ito yung kanyang alabaster box. Dahil wala siyang pag-aaring iba maliban sa asawa niya. Ito yung kanyang pinakatangi. Pero sinabi ng ama sa kanya, kukunin ko ang itim ng iyong mata. The apple of your eyes. Ano po? Kukunin ko ang apple of your eyes. Kukunin ko ang itim ng iyong mata, sabi niya. Pero hindi ka makapagluluksa. Now, nang ginawa nga ito ni Amang Yahweh, may narinig ba tayong reklamo doon sa ating kwentong lalaki na kinuunan ng asawa at kinuha ni Amang Yahweh at mamatay yung asawa niya? Inutusan siya ng ama na mangaral sa umaga para sabihin ang kanyang aral, yung aral tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa. Dahil pagbalik po niya, patay na po yung kanyang asawa. Umalis po siyang buhay. Pagbalik po niya sa hapon, patay na. Pero wala po tayong narinig na reklamo ng lalaking ito. Kilala po natin siya. Siya si Ezekiel. Ibinigay niya ang kanyang nag-iisang alabaster box para patunayan kung gaano niya pinahalagahan si Amang Yahweh bilang kanyang Elohim. Now, sa atin, mga kapatid, kaya ba nating ibigay ang ating pinanghahawakang alabaster box? Ano po? Lucas chapter 18. Lucas chapter 14. Bago 18 is 14. Mauna si 14. Lucas 14. Verse 26. Lucas 14:26. Kung ang sino mang tao'y pumaparito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. So, sino man daw sa atin ang lumalapit, nangangarap, magkaroon ng pananampalataya, at manampalataya sa ating rabbi, sabi niya, ang sino man pumaparito na gustong maging lingkod. Sabi po niya, kung hindi kayo napupuot sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga magulang, sa inyong mga asawa, sa inyong mga anak, sa inyong mga kapatid na lalaki at babae, at sa inyong sarili, sabi ng rabbi, hindi kayo karapat-dapat na maging alagad ko. Ano po? Pero alam po ninyo, madaling sabihin na tayo may pananampalataya. Madaling sabihin na tayo po ay gagawin ang lahat sa paglilingkod sa rabbi. Pero dumating ang punto na araw ng Sabat, pero ang asawa mo may pupuntahan. Manganganak ng binyag o kaya manganganak ng kasal. Now, dahil manganganak kayo ng kasal, iniisip nyo nakakahiya doon sa aanakin niyo ng kasal. Kaya sabihin nyo, maiintindihan naman siguro ni Amang Yahweh, sa susunod na lang tayo sasamba. Di bali.
Meron pa namang susunod na Sabado. O kaya, birthday ng asawa nyo. Sabi niya, birthday mo naman, darling, wag mo na tayong magsamba. Mamasyal naman tayo. Ipasyal mo naman ako. Mag-shopping naman tayo. Bili mo ko ng regalo. Kaya mamasyal tayo sa labas. Susunod na tayo magsamba. Now, natupad ba natin yung nasa kasulatan na mas inuna natin si Amang Yahweh bago ang lahat? O kaya birthday ng anak mo, o kaya birthday ng apo mo. Ikaw yung sinabi ng anak mo na, Daddy, ikaw yung magluluto. Dahil masarap ka magluto. Sabi mo, anak, araw ng Sabado. Hindi, Daddy, sa susunod ka na lang mag-Sabado. Birthday naman ng apo mo. Bakit hindi mo mamahal ang apo mo? Marami tayong darating na bisita, Daddy. Ikaw ay magluto. Gusto ko ikaw magluto. Kaya sabi mo, di ba, maiintindihan naman ni Amang Yahweh. Now, ganito ba natin, ipinapakita ang pagmamahal natin kay Amang Yahweh? O kaya, yung boss mo, sabi niya, baka pwedeng mag-overtime ka bukas. Alam ko, hindi ka pwede magtrabaho ng Sabado, pero overtime bukas. Kasi walang gagawa. Doble ang bayad bukas. Di bali, mayroon pa namang susunod na Sabado. Kailangan ka lang magtrabaho araw ng Sabado. Sasabihin mo, di bali, paminsan-minsan lang naman. Kaya pumunta ka sa trabaho. Dahil sinabi mo kay Amang Yahweh, di bali, Amang Yahweh susunod na lang na Sabado. Now, what if, mga kapatid, sa ganito mga pagkakataon, hindi na dumating yung Sabadong sinasabi mo? Alam mo ba, nabuhay ka pa sa darating na Sabado? Sino makapagsasabi? Nabuhay pa tayo susunod na mga minuto? Wala. Nasulat na walang sino mang makapagsasabi na buhay pa siya bukas ng umaga. Wala pong makapagsasabi. Alam niyo, kaya ang ating Pastor Isaac, nung pong nabubuhay siya, sabi niya, kapag dumating po yung araw ng Sabado at siya po nangangaral, sabi niya, ako'y nangangaral at ibinibigay ko ang lahat kung magagawa at makakaya dahil hindi ko alam kung ito na yung aking huling aral sa inyo. Yun pong lagi niyang sinasabi. This might be my last sermon. Sino pong makapagsasabi? Ano po? Nasaan yung nabasa natin at narinig na si Amang Yahweh ay ating mamahalin ng buong lakas, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Nasaan yung nabasa natin na sinasabi ng rabbi na kung hindi natin hihigitan ang pagmamahal natin sa ating mga mahal sa buhay, sa mga magulang, sa mga asawa, sa mga anak, sa mga apo, sa trabaho natin, sa mga anik-anik natin sa buhay, para sa Rabbi Yeshua at sa ating Amang Yahweh, hindi daw po tayo karapat-dapat na maging alagad niya. Bakit? Yun yung ating alabaster box. At yung ating alabaster box na pinakatatangi at pinakatatago, may pagkakataon na mas pinahahalagahan natin ang alabaster box na iyon kaysa yung nagbigay sa atin ng alabaster box. Mas pinahahalagahan natin yung ating alabaster box kaysa doon sa nagbigay sa atin ng kalakasan para mabili ang alabaster box na iyon. Now, maalala niyo ang kwento? Nung ikaw ay wala pang asawa, kanino ka humiling ng asawa mo? Hindi ba kay Amang Yahweh? Nung wala kang trabaho, kanino ka humiling ng trabaho? Hindi ba kay Amang Yahweh? Nung wala pa kayong anak, kanino ka humiling para magkaanak? Hindi ba kay Amang Yahweh? Nung wala ka pang bahay, kanino ka humiling para makaipon at magkabahay? Hindi ba kay Amang Yahweh? Ngayon at nagkabahay ka na, ngayon at may anak ka na, ngayon at may asawa ka na, nasaan na si Amang Yahweh? Sana nasa unahan, di ba? Bakit? Ay alam mo ng lahat ng mga pag-aari mo ay sinong nagbigay? Si Amang Yahweh. Pero pag dumarating ang punto na hinihiling ng ating Amang Yahweh na ibigay mo yung ibinigay niya sa iyo, anong ginagawa po natin? Ipinagkakait po natin yung ating mga alabaster box. Dahil sinasabi natin ito'y ating pag-aari.
Hindi ba marapat lamang na ibigay kay Amang Yahweh yung mga pag-aari niya na ibinigay lang sa atin na ipinahiram? Totoo po yun. Lahat ng pag-aari po natin ay hiram. Hindi natin pag-aari forever. Darating ang araw, it's either two things. Maluluma yung pag-aari mo o mawawala ang pag-aari mo o ikaw yung mawala. At may iwan yung pag-aari mo. Pero si Amang Yahweh mananatili. Yung kanyang salita mananatili. Yung kanyang pangako mananatili. Tayo hindi. Ano po? Tayo hindi. Ano po? So, tanong, kaya ba nating ibigay ang ating alabaster box? Lucas chapter 12 verse 15. Lucas chapter 12 verse 15. Lucas chapter 12 verse 15. At sinabi niya sa kanila, magmasid kayo at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman. Anong sabi niya? Mag-ingat kayo, sabi niya, sa lahat ng kasakiman. Bakit? Sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na kanyang tinatangkilik. Wala daw po sa pag-aari ang buhay na walang hanggan. Wala sa asawa ang buhay na walang hanggan. Wala sa mga anak ang buhay na walang hanggan. Wala sa mga apo ang buhay na walang hanggan. Wala sa hanap buhay o trabaho o posisyon sa hanap buhay mo ang buhay na walang hanggan. Wala dito sa lupa ang buhay na walang hanggan. Kaya sabi niya, mag-ingat kayo na na kayo ay huwag maging sakim. Bakit? Dahil ang ating puso ay sakim. Yung mga ipinahiram sa atin ni Amang Yahweh, inaangkin natin ng kasakiman. Ayaw nating ibigay uli yung mga pag-aari natin. Ano po? Nakakalimutan natin na yung lahat ng ating pag-aari ay pag-aari ni Amang Yahweh. Ipinagkakait natin doon sa nagbigay. Tayong nagkakait. Mas pinahalagahan natin yung mga bagay na narito sa lupa na alam nating mawawala, kukupas, at maglalaho balang araw. Kaysa doon sa nagbigay sa atin ng mga pagpapalang ating tinatamasa sa ating buhay pansamantala. Bakit? Dahil sa ating kasakiman. Dahil sa ating kasakiman. Kasakiman ba? Magtatanong kayo, kasakiman ba, pastor, na magtrabaho kapag araw ng Sabado? Yes! Kasakiman. Bakit? Hindi ka ba nananampalataya na pwede kang buhayin ni Amang Yahweh at bigyan ng pagpapalang yung pangangailangan sa lamesa maski hindi ka magtrabaho ng araw ng Sabado? Maalala nyo yung kwento doon sa lumang tipan kung saan nagpaulan si Amang Yahweh ng mana araw-araw? Ni hindi sila naghahanap buhay, sila'y pinakain ng Ama araw-araw. At tuwing araw ng Biyernes, nadudoble ang kanilang ibinibigay na pagpapala para hindi na sila magtrabaho pa sa araw ng Sabado o mamulot on that day. Nagbigay siya ng ehemplo na kung tayo po ay magtitiwala sa pagpapala ng Ama, hindi po tayo mamamatay na dilat ang mata. Yun ang pangako sa atin. Wala sa atin ang mamamatay na dilat ang mata. Sa hirap ng buhay natin, kahit nasa anong hirap ng buhay natin, darating at darating ang tulong ng Ama kung ating sinusunod ang mga aral na naririnig natin. Pero may pagkakataon, magtatanong kayo sa inyong sarili, bakit hindi pinakikinggan ni Amang Yahweh ang ating panalangin? Bakit? Dahil ang iyong alabaster box ay pinagkakait mo kay Amang Yahweh. Mas pinahahalagahan mo yung alabaster box mo kaysa yung paglilingkod mo kay Amang Yahweh. Marami sa mga kapatiran natin, ang nakakalimot kung sino
ha, ang dapat maging alabaster box natin. Dapat si Amang Yahweh sana ang alabaster box natin dahil siya dapat ang ating kayamanan dito sa lupa at kayamanan natin sa kanyang kaharian balang araw na magiging sa atin na bababa dito sa lupa. Pero nakakalimutan natin. Ano po? Pinagsabihan lang tayo ng ating asawa, huwag ka muna magsamba, darling, may pupuntahan tayo. Pumayag ka na. Ayaw sumamba ng asawa mo, hindi ka na rin sasamba. Now, nasaan yung pagpapala mo? Nakalimutan mo ba na ito galing kay Amang Yahweh? Hindi sa iyong asawa? Sabi mo, Pastor, yung asawa ko po nagtrabaho kaya sa kanya galing. No! Hindi galing sa asawa mo yung pagpapala mo. Pinagpala ni Amang Yahweh ang asawa mo para magkaroon siya ng kalakasan o katalinuhan para maghanap buhay. Ito'y galing kay Amang Yahweh, hindi galing sa asawa mo. Dahil darating ang araw, pwedeng kunin ni Amang Yahweh yung asawa mo at walang magagawa ang asawa mo. Pero kapag sinabi niya, huwag ka magsamba, sinusunod mo ang asawa mo. Sinusunod mo yung anak mo. Bakit? Dahil, sila yung alabaster box mo. Natatakot ka na mawala sila ito sa iyo. Natatakot ka na mawala ang mga alabaster box sa iyo. Para bang hindi ka mabubuhay kung wala yung mga alabaster box sa paligid mo. Anong sabi ng rabbi? Ang sino mang mag-ingat sa kanyang buhay, sa buhay na ito ay mawawalan. Pero ang sino mang mawalan ng buhay alang-alang sa akin, sabi ng rabbi, ay may babalik. Now, ang ibig sabihin po niyan, ang sino mang nagpapahalaga ng higit sa ating rabbi sa buhay na ito, ang kapalit balang araw ay ang dagat-dagatang apoy. Dahil hindi kanya bibigyan ng buhay na walang hanggan. Pero ang sino mang nagpapahalaga sa ating rabbi ng higit sa lahat, ang kapalit ay buhay na walang hanggan. Itong sabi niya dito sa Mateo, chapter 19, verse 29. Dinggin natin ito. Para maunawaan natin ang kwento ng ating mga alabaster box ay hindi natin pag-aari forever. Pag-aari ito ng rabbi. Kaya marapat lamang na ibigay natin ng buong puso ang ating mga alabaster box. Ito'y ibinigay sa atin para maunawaan natin ang kwento na pag dumating yung tamang pagkakataon, ipagkakait mo kaya ang iyong alabaster box sa rabbi? Yun ang tanong. Kaya ka may alabaster box. Ang alabaster box mo pare, yung asawa mo. Now, pwede bang isakripisyo yung asawa mo para sa rabbi? Yes or no? Ikaw lang makakasagot. Alabaster box mo, yung hanap buhay, isasakripisyo mo bang hanap buhay mo para kay Amang Yahweh? Yun ang tanong. Nalalapit na naman ang pista ng tabernakulo. Pero sa inyo, sasabihin nyo, ay, sorry, hindi ako makakapag-absent kasi ayaw ng aking boss na mag-absent ako. Yun ang alabaster box mo. At ipinagkakait mo kay Amang Yahweh ang iyong alabaster box. Mas pinahahalagahan mo yung trabaho mo kaysa sa pagsamba at pangingilin sa kanyang mga pista. Ano po? Pero ngayon siguro wala kayong excuse. Dahil ang pista ng tabernakulo ay Sabado sa Kasabado. Sabado yung first great day at Sabado rin yung last great day. Double Sabbath pareho. Wala kayong excuse. Ano po? Kung mayroon man lang sana na pangunawa tayo na ang pista ng Ama ibinigay sa atin para maunawaan natin ang kwento na nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga pagpapalang ibinigay ng Ama sa atin. Sana makapunta kayo sa mga lugar ng ating pagsambahan para maramdaman ninyo ang pagmamahal ng mga kapatiran. Ang pista ay ginawa para sa magkakapatiran. Hindi ginawa ang pista para gawin ninyo sa inyong mga kanya-kanyang tahanan. Hindi ginawa ang pista para sa inyong tahanan. Ginawa ang pista para sa mga kapatiran. Para maramdaman ninyo ang pagmamahal ni Amang Yahweh sa mga kapatiran. Hindi nyo mararamdaman ang pista kung kayo nasa inyong mga tahanan. Inuulit ko. Ganito ang tamang pangingilin sa mga pista ng Ama. Sabi dito sa Mateo 19 verse 29, ang bawat mag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina, o asawa, o mga anak, o mga lupa,
dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng tag-100 at magmamana ng walang hanggang buhay. Ano pong sabi niya? Ang sino mang mag-iwan sa bahay, mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, ama o ina o asawa o mga anak o mga lupa dahil sa aking pangalan, magkakaroon daw siya ng buhay na walang hanggan. Now, nauunawaan ba natin ang ibig sabihin ng talatang verse 29? Alam niyo po, inayos kong mabuti ang verse 29 para maunawaan natin ang kwento. At wala tayong excuse na sabihin nyo, hindi mo ito naiintindihan. Binasa natin, narinig ninyo. Now, may Biblia tayo na paulit-ulit ninyong pwedeng basahin para wala kayong excuse. Hindi nyo ito babayaran. Kukunin yung libre. Dahil ito bigay ng rabay na pag-aaring libre. Wala kayong excuse na sabihin nyo, hindi kayo nakakapagbasa ng Biblia dahil libre na ibibigay sa inyo. Hindi nyo sabihin na wala kayong naririnig na kwento dahil libre ang pakikinig sa kwento. Now, pero bakit hanggang ngayon isinasakripisyo natin ang paglilingkod sa rabay? Dahil sa ating mga asawa, dahil sa ating mga anak, dahil sa ating mga magulang, dahil sa ating mga pag-aari, dahil sa ating mga pamilya, mga kapatid na lalaki at babae. Bakit hanggang ngayon isinasakripisyo natin ang pananampalataya dahil sa kanila? Hindi ba dapat baliktarin natin ang panahon? Isakripisyo natin sila para sa ating pananampalataya. Yun dapat ang mangyari. Yun dapat ang mangyari na maunawaan nating kwento. Pag araw ng Sabat, nakahanda ka para ipangilin at ipagsamba ang araw ng ating Amang Yahweh na ginawa niyang araw ng pamamahinga. Walang makapagbabalakid sa iyo. Asawa mo man, anak mo man, apo mo, trabaho mo, wala. Sarado ang pintuan mo kapag araw ng Sabado. Kaya Amang Yahweh ka lamang. Magmula sa paggising na sa umaga, nakahanda ka nang pupunta sa kanyang asimilya kung may mapupuntahan ka hanggang sa paglubog ng araw. Ganon dapat ang pagsamba. Pero alam niyo, ilan po sa atin, hindi pa, ano tawag dito? Nagmamadali tayo palagi na umalis sa bahay-sambahan. Na walang masama kung ikaw ay nasa malayo, maintindihan ng rabay, I guess. Sinabi ko, I guess. Pero kung kaya niyong mag-stay sa bahay-sambahan at makarinig pa ng mas maraming aral, gawin ninyo. Ito ay nire-require ko sana sa inyo bilang inyong kapatid. Gugulin natin ang mga araw ng pagsamba dahil hindi natin alam baka ito na yung huling araw ng ating pagsamba. Baka ito na yung huling araw ng ating pagsamba. Pero minsan nagmamadali po tayo, Nagmamadali tayo. Pagkatapos ng sermon ni pastor, wala ka na. Para kang lumilipad. Para bang merong mas mahalaga na pupuntahan. Nakalimutan mo na yung sinasamba mo ay may karapatan at may kapangyarihan. Kunin ang buhay mo pero nagmamadali ka na umalis. Nakakalimutan natin yung kwento. Wala tayong takot kay Amang Yahweh. Lagi nating iniisip, maiintindihan ni Amang Yahweh. Sana nga mga kapatid. Sana nga. Pero may sinasabi po ang ating Apostol Saulo. He blinked in our ignorance one time. Ikinurap po niya ang kanyang mga mata sa atin dahil sa ating mga kasalanan minsan. Hindi po paulit-ulit. Minsan. What if hindi na siya magbigay ng huling pagkakataon? Yun yung nakakatakot. Yun yung takot sana sa ating puso. Kaya sana kung may pagkakataon para patunayan natin na kaya nating ibigay sa ating Amang Yahweh ang ating alabaster box, gawin sana natin. Dahil ang pagkakataon na yun baka hindi na dumating. Baka hindi na dumating. Mateo 6 verse 19.
Mateo 6:19. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang gamo-gamo at ang kalawang. At dito'y naghuhukay at nagnanakaw ang mga magnanakaw. Huwag kayong magtipon ng kayamanan dito sa lupa. Pero alam niyo pong ginagawa natin? Nagtitipon tayo ng kayamanan dito sa lupa. Wala pong masama sana doon, ano? Wala sanang masama doon sa pagtitipon ng kayamanan. Pero ang nangyayari, tayo po'y nagiging sakim sa pagtitipon ng ating kayamanan. Bakit ko sinabing tayo nagiging sakim? Dahil pati araw ng pangingilin at pagsamba na para sana kay Amang Yahweh, ginagamit pa rin natin para magtipon ng kayamanan dito sa lupa. Yun ang ating nagiging kasalanan. Tayo nagiging sakim sa ating mga pag-aari. Hindi tayo nakontento. Alam niyo, kung makukontento lang tayo sa mga pagpapalang ibinibigyan ng Ama sa atin, mas magiging maayos ang buhay natin. Mas magiging simple. Hindi nyo kailangan magtrabaho ng pagsikat ng pagsikat sa umaga hanggang maubos na yung lakas mo hanggang sa gabi. Hindi po ginawa ng Ama na tayo ay kanyang bigyan ng hininga sa ating mga ilong para magtrabaho ng ganitong pagpapahirap sa ating sarili. Hindi po niya ginawa. Hindi po yun ang kanyang plano sa atin. Ang plano po niya sa atin ay simple, maayos na buhay at walang problema. Yun pong pangarap niya sa atin. Yun ang dahilan kung bakit niya tayo ginawa. Hindi niya tayo ginawa para pahirapan sa lupang ito. Tayo ang nagpapahirap sa ating sarili. Tayo ang kumukuha ng bato na ipinupukpok sa ating ulo. Tayo. Sa pag-aasawa na lang. Sino bang namili ng ating mga mapapangasawa? Si Amang Yahweh ba? Hindi. Tayong namili ng ating mga mapapangasawa. Hindi natin hiniling kay Amang Yahweh yung ating mapapangasawa. Hindi tayo naghintay kay Amang Yahweh sa ibibigay niya ng ating mapapangasawa. Tayong namili. Sana, kung ating pinili, may pananampalataya. Pero karamihan sa atin, ito yung nakikita ko na isang suliranin sa ating asimilya. Karamihan sa atin, may mga asawang hindi nananampalataya. At dahil dito, nasasakripisyo ang pananampalataya ninyo. At dahil hindi nananampalataya, hindi husto ang kanyang pangunawa kay Amang Yahweh. Now, sinong may kasalanan sa inyong mga pangyayari sa buhay? Huwag niyong sisihin si Amang Yahweh. Kaya huwag kayong magtanong kung bakit hindi ibinibigay ni Amang Yahweh ang inyong mga hinihiling na pagpapala. May kulang na hinihingi sa inyo. Ano yun? Isinasakripisyo ninyo ang paglilingkod kay Amang Yahweh dahil sa inyong mga asawa. Yun ang isang katanungan sa atin na dapat nating sagutin. Ayusin natin ang ating buhay. Huwag nating sisihin si Amang Yahweh. Huwag tayong magtanong kung bakit hanggang ngayon na naghihirap pa rin tayo. Itataas ko ang kamay ko. Nakita ko ang kahirapan sa buhay ko. Pero salamat sa tulong ng Ama, tinuruan niya ako kung paano maglingkod sa Kanya kahit pa paano natuto ako ng konti. Ngayon, ipapangalandakan ko dahil kay Amang Yahweh, maayos ang buhay namin. Dahil kay Amang Yahweh, wala kaming problema sa magiging kinabukasan ng aming mga anak. Dahil kay Amang Yahweh, wala kaming suliranin sa aming kakainin sa araw-araw. Bakit? Dahil nagtiwala kami kay Amang Yahweh. Yun ang kulang sa atin, mga kapatid ko. Kung may malaking kulang sa atin, hindi yung pananampalataya. Yung pagtitiwala natin sa pananampalatayang ibinigay sa atin ng Ama. Kilala natin si Amang Yahweh? Yes. Pero nagtitiwala ba tayo kay Amang Yahweh? Yun ang katanungan. Kulang tayo sa pagtitiwala. Kaya natatakot tayo. Kaya maski araw ng Sabado, ginagamit natin sa paghahanap buhay. Dahil natatakot ka, baka wala kang makain sa susunod na araw. Sa mali nating desisyon, nakapag-asawa tayo ng mga hindi nananampalataya. Pati araw ng Sabado, naghahanap buhay. Bakit? Hindi siya nananampalataya na kailangan niya magpahinga. Kaya maski anong gawin ninyo, maghanap buhay man kayo ng 7 times a week, every day.
Mula linggo hanggang Sabado, walang asenso ang buhay nyo. Bakit? Dahil may kontra sa inyong pananampalataya. Nung sabi ni Amos, pwede bang magsama ang hindi magkatugma? Pwede bang magsama ang kaliwa sa kakanan na magkaiba ang lakad? Hindi. Paano aasenso ang inyong tahanan kung kayo mismo mag-asawa hindi magkasundo sa pagsamba kay Amang Yahweh? At paglaki ng inyong mga anak, sinong susunod sa pananampalataya ninyo na nakikita nila ang pag-aaway ninyong mag-asawa, one way or the other, hindi kayo magkasundo? Now, sino may kasalanan, huwag yung sisihin si Amang Yahweh. Kasalanan mo. Now, ano magagawa mo? Ituro mo sa sarili mo kung sino uunahin mo. Then and only then, makikita mo kung pagpapalain ka nga ni Amang Yahweh o hindi. Dahil nasa puso mo kung gusto mo talaga maglingkod kay Amang Yahweh. Ang sabi niya dito, ang sino mang magtiis na iwan ang kanyang mga asawa, ang kanyang anak, ang kanyang mga magulang dahil sa ating Rabbi Yeshua ay pagpapalain ng tig-100 ulit at pagbibigyan ng buhay na walang hanggan. Bakit tayo may pananampalataya? Dahil ang ating pangarap sa buhay na ito ay magkaroon sana ng buhay na walang hanggan na ipinangako ng Ama sa atin. Walang silbi ang ating pananampalataya kung hindi yun ang ating magiging pangunahing kagustuhan at the end of the day. Santiago chapter 5 verse 3. Santiago chapter 5 verse 3. Itong sabi ni Santiago. Santiago chapter 5 verse 3. Ang inyong ginto at ang inyong pilak ay kinakalawang na. At ang mga kalawang na ito ay siyang magiging patutuo laban saan? Sa inyo. At gaya ng apoy na lalamunin ng kanyang laman, kayo'y nagtipon ng inyong mga kayamanan saan? Sa mga huling araw. Nagtipon daw kayo ng kayamanan na isusunog sa inyo sa huling araw. Ito yung kasakiman ng tao. Sana huwag mangyari sa atin bilang nananampalataya. Huwag tayong maging sakim sa mga pag-aari ng sanlibutan. Hindi natin dadala ang anumang kayamanan dito sa sanlibutan balang araw. Lahat ng nakikita mo sa sanlibutan, kapatid, alam mo, ito'y susunugin sa apoy balang araw. Pero bakit ito yung pinagsusumakitan mo, kapatid? Alam po niyo kung ano susulat sa 1 Timoteo chapter 6 verse 9? 1 Timoteo, chapter 6, verse 10. Ito yung ating sinasabing, alabaster box. Yung gusto nating makamit sa buhay. Kaya pinagsusumikitan nating lahat para lang makamit yung alabaster box na yun. Nakalimutan natin na kung si Amang Yahweh sana ang alabaster box, makontento na tayo. Pero hindi. Yun ang kulang sa atin. Pagtitiwala. 1 Timoteo chapter 6 verse 10. Sapagkat ang salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Tama po ba narinig ninyo? Sapagkat ang salapi ang siyang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Tama ba? Hindi po. Hindi po kasamaan ang magkaroon ng maraming kayamanan. Hindi po kasamaan ang maraming mga pag-aari. Ang nagiging masama, kung yung pag-ibig natin sa salapi ay mas higit kaysa doon sa nagbigay sa atin ng salapi. Hindi po masama magkaroon ng maraming kayamanan. Pero ang nagiging kasamaan, kung mas pinahahalagahan at iniibig natin ang ating kayamanan kaysa doon sa nagbigay ng ating kayamanan. Yun ang nagiging ugat ng kasamaan. Doon tayo nagiging sakim. Meron tayong kakayahang tumulong. Pero ayaw nating mabawasan ng ating pera sa bangko. Ayaw nating ibigay yung pinagpaguran ng ating mga kamay, bagamat alam mo na nasusulat na kailangan mong tulungan yung mga kapatiran na nangangailangan.
Araw ng pagsamba. May pera ka na sa bangko pero gusto mo pang dagdagan. Bakit? Overtime. Doble bayad o kaya triple bayad. Maintindihan niya Amang Yahweh. Now, huwag niyong ipangako yung katulad ng ipinangako ko ng panahon na yaon. Ang sa pinangako ko, sabi ko, di bali Amang Yahweh, sabi ko, ibibigay ko sa iyo. Ha? Yung mapaghahanap buhayan ko, maghahati tayo sa paghahanap buhayan ko. Natutuwa po ba si Amang Yahweh sa ibibigay nating tithes at love offering mula sa pinagpaguran natin sa araw ng Sabado? Hindi po. Hindi po. Ituturing ni Amang Yahweh na kasuklam-suklam ang ibibigay natin sa Kanya dahil ang sakripisyo o ang kapalit ng ibinigay nating tithes o kaya love offering yung inuna natin, yung ating trabaho bago sa Kanyang paglilingkod. Bakit? Hindi po kailangan ni Amang Yahweh ang inyong tithes, ang ating love offering kung ito'y galing sa masama. Bakit ko sinabing galing sa masama? Galing sa masama dahil ipinagbabawal sa atin ang maghanap buhay kapag araw ng Sabado dahil ito'y araw ng pamamahinga. Kaya ito'y galing sa masama. Ang pag-ibig sa salapi ang siyang nagiging ugat ng ating mga kasalanan. That is true. Marami sa atin ang nakakalimot sa kanyang mga pista. Bakit? Ayaw nila mag-absent. Nanghihinayang sila. Now, hindi naman kayo nire-require ni Amang Yahweh na ipagdiwang lahat kung hindi natin kaya. Ang sinasabi lang niya, alalahanin mo yung unang araw ng pagsamba at yung huling araw ng pagsamba para maramdaman mo ang pagpapala ng Ama at makita mo yung mga kapatiran. In between, sabi niya, pwede ka namang maghanap buhay. Pwede kang magtrabaho. Hindi pinagbabawal sa iyo, kapatid. Hindi pinagbabawal sa iyo. Bakit? Alam ng Ama, kailangan mo. Sa mga anong tabi ito? Sa mga makakadalo ng buong linggo, gawin natin. Lalong matutuwa ang Ama. Sa mga hindi kayang dumalo, siguro naman, yun ang sasabihin ko, maiintindihan ni Amang Yahweh sa mga bagay na yun. Dahil hindi naman niya ni-require sa atin. Bagamat, gusto niya na makita tayo. Pero hindi niya ni-require dahil sabi niya, pwede kayong maghanap buhay. Pwede kayong magtrabaho. Kaya mayroon tayong excuse doon. Pero sana sa first day, sa last great day, daluhan natin. Yun ang nire-require sa atin. Ano po? Yung mga kapatid, 3 times a year lamang yung kanyang mga pista. Huwag natin sayangin dahil hindi natin alam kung kailan tayo uling magkakaroon ng pista. Ano po? Nasa pagnanasa ng iba ay nahiwalay sa pananampalataya. Ouch! Marami pong nangyaring ganito. Marami tayong kilalang mga mananampalataya na nawala sa pananampalataya. Naging lamig sa pananampalataya. Bakit? Dahil sa kanilang kagustuhan na yumaman. Nangawala sila. Kumuha kayo ng batong ipinukpok sa inyong ulo. Dahil sa kagustuhan yung yumaman. Dahil sa kagustuhan yung yumaman. Sometimes, umuutang tayo sa mga bagay na hindi naman dapat nating utangin. Gusto natin magkaroon ng mga gamit sa loob ng bahay, utang dito, utang doon. Kasasahod mo pa lang, wala na. Bakit? Pinambayad mo na ng utang. Gusto mo magkaroon ng alahas, bili dito, kukuha ka ng hulugan na mga pag-aari mo sa anik-anik sa sarili mo. Lalo na yung cellphone. Ayaw mo ng cellphone mura. Gusto mo yung mahal na cellphone, 30,000, 40,000, 50,000. Sasabihin mo, di bali. Babayaran pa naman siya ng buwan-buwan. Now, hindi mo ba alam na halos doble ang bayad ng cellphone na hulugan? Pero hindi mo ito naaalala, Kulang ka ng pag-iisip dahil ang nakikita mo lang yung magkaroon ka ng pag-aari na hindi mo naman kayang bayaran. At the end of the day, darating ang araw, sabihin mo, kailangan mo maghanap buhay dahil wala kang pambayad sa cellphone. Kailangan mo maghanap buhay dahil kailangan mo may makain. Bakit? Maski araw ng Sabado. Now, sinong may kasalanan? Ikaw. Huwag mong sisihin si Amang Yahweh. Kumuha ka ng pamukpok
na ipinupukok mo sa iyong ulo. Marami tayong mga kapatiran na ganito, mga kapatid ko, kaya hindi makaahon sa kahirapan yung iba sa kanila dahil sa hindi nila maayos na kaisipan sa mga alituntunin nila at mga panuntunan sa buhay. Ano po? Pag wala kayong pambayad at hindi nyo kayang bilhin, huwag nyong pangarapin. Pangarapin nyo pag meron na. Pansamantala, makontento tayo kung ano yung meron. Yun ang kulang sa atin. Yun yung ating alabaster box. Kaya hindi gumiginhawa ang ating buhay, hindi umaayos dahil hindi natin kayang bitawan yung ating mga alabaster box. Mas pinahihigitan natin ang ating alabaster box bago si Amang Yahweh. Ano po? Bago si Amang Yahweh. Kaya huwag yung sisihin kung bakit hanggang ngayon. Ano po? Yung mga pangarap mo hindi pa dumarating. Pangalawang Korinto chapter 4 verse 18. Pangalawang Korinto chapter 4 verse 18. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Now, ano daw dapat ang gawin ng isang nananampalataya? Huwag daw nating tignan yung mga bagay na nakikita. Meaning, huwag nating pahalagahan yung mga bagay na nakikita dito sa lupa. Bakit? Dahil alam dapat natin, anong sabi ko? Alam dapat natin ng lahat ng mga bagay dito sa lupa ay mawawala balang araw. Kundi, anong sabi ni Saulo? Ang tingnan daw natin, sabi niya, ang mga hindi nakikita. Bakit? Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. That's true. That is true. Tignan niyo mga gamit ninyo sa bahay. Nung binili ninyo, ang ganda-ganda. Makaraan ng ilang buwan, taon, lumuma. Papalitan na naman. Ang ganda ng sasakyan mo nung bago. Punas ka ng punas. Dumating ang taon, 5 taon, 10 taon, ayaw mo nang punasan. Parang yung aking truck. Luluma. Ano po? Lahat ng bagay dito sa lupa. Yung pinakamamahal mong asawa, lagi mong dinadamitan ng bago, lagi mong binibilhan ng alahas, lahat, pagpapaganda, ibinigay mo sa kanya. Maghintay ka ng 30 years, 40 years. Yung dating kagandahan ng asawa mo, luluma. Kukulubot. Magkakaroon ng mga wrinkles. Yung kanyang katawan na pinapangarap mo nung mga panahon na 30 years ago, mag-iiba. Yung tahanan mo na pinapangarap mong palasyo, magkakabitak-bitak, maluluma ang mga pintura, may masisirang mga pintuan, may masisirang mga gamit. Mawawala. Ito ang sinasabi ni Saulo, huwag yung mga bagay na nakikita ang ating pinahalagan, kundi yung bagay na hindi nakikita. Dahil ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ito yung pinapangako ng ating rabay. Buhay na walang hanggan. Yun ang mga bagay na hindi mawawala. Roma chapter 12 verse 11. Roma chapter 12 verse 11. Chapter 12 verse 1, hindi pala 11. Kaya nga mga kapatid, sabi ni Saulo, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Ama, na inyong iharap ang inyong mga sarili o mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Elohim, na siya ninyong katampatang pagsamba. Ihaing daw natin ang ating mga katawan, ang ating mga sarili, bilang paglilingkod. Bilang paglilingkod. Unahin daw natin yung paglilingkod. Unahin daw natin yung pagsamba. Unahin daw natin yung pangingilin sa kanyang mga pista. Unahin daw natin yung mga gawain ng Ama. Bago ang lahat,
Bakit? Ito daw yung ating katampatan na pagsamba. Husto. Ha? Dapat lang. Ayan. Obligasyon. Ayan. Bakit? Tayo binili ng rabay sa kanyang sariling dugo. At binigyan tayo ng pananampalataya. Ano po? Unang Pedro chapter 1 verse 7. Unang Pedro chapter 1 verse 7. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ng ating Rabbi Yeshua. Sa mga kapatiran po natin na may mga bagabag sa buhay, sa mga sinusubok ng Ama, pagtiisan daw po natin. Sa mga naghihintay sa pangako ng Ama at patuloy na naghihintay at ginagawa ninyo ang mga dapat nating gawin bilang isang tunay na nananampalataya, pagtiisan daw po natin yung mga pagsubok. Pero sa mga kapatiran po natin na nakakaranas ng mga bagabag ng mga suliranin dahil sa inyong mga kakulangan sa pangunawa, dahil sa inyong mga sinasabi nating maling desisyon, ito po hindi pagsubok. Huwag niyong sisihin si Amang Yahweh. Ito po'y parusa. Magkaiba po yung parusa sa pagsubok. Yung parusa, kayong may gawa, kayong may kasalanan. Huwag niyong sisihin si Amang Yahweh. Ayusin natin ang ating buhay. Pulutin natin yung mga natitira na pwede nating simulan uli yung ating buhay. Huwag na sanang maulit pa uli yung ating maling pagkakamali. Yun ang dapat nating gawin. Ano po? Ngayong alam na natin yung ating pagkakamali, ano yung magagawa natin para maiwasto ang ating buhay? Makinig tayo sa aral ng ating rabay. Yun lamang ang tanging paraan. Makinig kayo sa payo ng mga inutusan ng rabay na mangaral sa atin. Ano po? Ayusin natin ang ating mga buhay, mga kapatid ko. At ito'y magagawa lang natin sa tulong ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach, sa kanyang gabay, sa pakikinig sa kanyang aral, sa pakikinig sa kanyang mga payo. Then and only then, may wabasto natin ang ating buhay. Ano po? Dahil ang ating rabay dapat ang ating alabaster box. Siya yung ating dapat pahalagahan higit sa lahat. Ano po? Verse 8. Na hindi ninyo nakita ay iniibig, na bagamat hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan, na kayo nagagalak na totoo, na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian. Saan ito daw? Para sa ating pananampalataya sa ating Rabbi Yeshua. Ano po? Pangalawang Pedro chapter 3 verse 7. Pangalawang Pedro chapter 3 verse 7. Ayan. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan din ng gayon ding salita ay iniingatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Ano pong sabi niya? Lahat daw po ng nakikita natin sa ibabaw ng lupa, ang nakikita daw natin po sa ibabaw ng lupa ay kahalintulad ito noong panahon doon sa luma. Ano po? Na ang lupa ay ginawa sa salita ng Ama. Nagkaroon ng baha at nalipol yung mga tao noon maliban sa pamilya ni Noah. Yung salita ding yun na nagsalita noong unang panahon ay siya ring salita ang lilipos at susunog dito sa lupa at lahat ng nakikita natin sa ibabaw ng lupa ay masusunog sa apoy. At ito yung salita ng Ama. Ano po? Kaya sa atin na may mga alabaster box, we pray na kapag dumating yung pagkakataon para patunayan natin kung kaya nating ibigay, isakripisyo ang ating mga alabaster box. Sino yung ating mga alabaster box? Maaaring ito yung ating asawa. Maaaring ito yung ating mga mahal sa buhay, mga magulang, mga kapatid. Maaaring ito yung ating mga anak. Maaaring ito yung ating mga apo.
Maaaring ito yung ating mga pag-aari, lupa, mga bahay, mga sasakyan, mga gamit, mga pera sa bangko, o kaya ang ating buhay. Pero pag dumating yung punto na hingin ng ating rabay na isakripisyo ang alinman sa ating mga iniingatang alabaster box, sana ibigay natin ito ng buo, walang pasubali at walang pag-aalinlangan. Dahil ang kapalit, ito, kapalit nito, unang Korinto chapter 2 verse 9, at ito na po yung huli nating talata. Unang Korinto chapter 2 verse 9. Unang Korinto chapter 2 verse 9, ito ang sabi. Datapwat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ninarinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao ang alin, ang anumang mga bagay na inihanda ng Ama para saan? Sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Ano daw po yun? Yung lahat daw ng kagandahan na nakita mo sa lupa, hindi pa po ito, wala pa daw po ito sa kalingkingan. Doon sa kagandahan at kariktan na inihanda ng Ama, hindi pa daw po pumasok sa puso ng tao ang ganda ng lugar na iyon. Hindi pa po pumasok o nakita ng ating mga mata ang ganda ng mga bagay na iyong inihanda. At para kanino itong mga bagay na ito sa sobrang ganda ay hindi may paliwanag. Mas maganda pa sa nakikita natin sa sanlibutan, sa lahat ng ating mga pag-aaring alabaster box. Mas maganda yung inihanda ng Ama. Pero para lang kaninong mga ito? Para sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. At sino yung mga nagsisiibig sa Kanya? Yung mga gumaganap sa Kanyang mga alituntunin. Yung mga gumaganap sa Kanyang mga salita. Yung mga tumutupad sa Kanyang mga utos. Yung mga nangingilin sa araw ng pagsamba. Yung mga nangingilin sa araw ng mga pista. Yung mga tumutulong sa mga nangangailangan. Yung mga gumaganap sa kalooban ng Ama. Ito yung mga inihanda para sa kanila na siyang kanilang magiging pag-aari sa araw na yaon na ibibigay ng Ama sa kanila. Kasama na rito ang buhay na walang hanggan na siyang magiging pag-aari nila at pagpapala nila dahil sa kanilang pagtitiis at sa kanilang walang pag-aalinlangan na ibigay, isakripisyo ang kanilang mga alabaster box para lamang masunod at maganap ang mga tungkuling ipinagagawa ng Rabay sa atin. Hallelujah! Ito po mga kapatid ang aral ng ating Rabay. And I pray na tayo po may natutunan. Hindi pa po huli ang lahat. Pwede pa po nating i-redeem yung ating mga pagkakamalit. Baguhin ang ating mga buhay. Simulan po natin ngayon. Manatili po tayo sa pagtitiwala sa ating Ama at sundin po natin ang aral na ating narinig para po sa ating ikatututo at ikalalago ng ating mga pananampalataya. Hallelujah! Ang lahat po ng kapurihan at kaluwalhatian ay sa ating Amang Yahweh at sa ating Rabay, Yeshua HaMashiach. Hallelujah! Salamat po at magandang gabi.